Ngayon naman, makakapanayam natin dito sa News to Go In-Depth ang kandidato ng Nationalista Party na guest candidate rin ng Team Pinoy at Makabayan Coalition, former Las Piñas Representative Cynthia Villar. Good morning po. Good morning, Cara. Alright. Maitanong ko po, ma'am, kasi binabansagan daw po kayo na isa sa mga tinatawag na epal na politiko dahil isa daw kayo sa mga unang naglabas ng mga ads sa television nung hindi pa nagsastart yung kampanya. Yung nilabas namin sa television, it's for Villar Foundation kasi nagse-celebrate kami ng aming 20 years. And pangit naman na isang kumpanya na katulad ng Vistaland, panay sa negosyo na lang, wala naman siyang nagagawa para sa mga tao. Kaya we just want to show that Vistaland is serving the people through its mga livelihood projects na makakatulong sa mahihirap nating kababayan. Pero nung time na yon, alam niyo na po na tatakbo kayo? Or hindi pa masyado kasi magulo pa yung Nationalista Party. Sila kasi ang pumipili kung sino ang tatakbo. Marami pa rin tatakbo sa Nationalista na nagbago sila ng isip. Kaya ako yung napili nila na ako na lang yung natira. Kasi yung dalawa naming kandidato, both re-electionist yun eh. Kapag pinag-uusapan po yung mga pinakamayamang mambabatas, lagi po kayong nandun sa medyo taas ng listahan. Kayo po at saka yung asawa niyo pong si Senator Manny Villar. Yung base po sa research namin, nung tumakbo siya pagka-senador, gumastos siya ng mga 88 million sa kanyang campaign. At nung tumakbo siyang pagka-presidente, 431 million. How much are you willing to spend in this election? Wala naman. May election limit, may spending limit naman tayo. We just follow that. And syempre, mas marami nagpapatulong sa amin kasi alam nila mas may pera kami. Syempre, pag mahirap yung kandidato, hindi naman nila sila humihingi ng tulong doon. Whereas kami, alam nila na may ibibigay yung Vistaland. So, mas maraming humihingi sa amin. And I think hindi naman masama yun na kung may isi-share ka, i-share mo. Yes, so yung gagastusin ninyo hindi lang din para sa sarili nyo but also for other... It's a practice. Even if we're not running or we're running, we're asked to contribute sa lahat ng bagay, sa mga NGOs, sa churches, sa lahat. Kasi alam nila pag may kumpanya ka, ikaw yung hinihinga But nila. do you already have an estimate how much you're going to spend in these elections? I will stick to the limits specified by COMELEC. Alright. Alam naman po natin na, on another issue, alam natin na nakabangga ninyo noon ni Senator Manny Villar, si Senator Jamby Madrigal. But dahil dun sa C5 project, pero kasama nyo ngayon si Jamby sa Team Pinoy. Nagkabating na po ba kayo? Kasi nga yung mga sa LP Coalition, na-explain nila, alam mo, nung kunin yung lupa namin sa C5, ang unang ginawa ni Manny Villar, pumunta siya sa DOJ to ask if a senator pwedeng magbigay ng lupa sa gobyerno at babayaran nila. Kasi natatakot siya, baka conflict of interest yun. Ang opinion ng DOJ, you have to give because they need it and you will be paid but not the market value, but the zonal value. Okay. Ang market na value ng lupa namin, 160 million, babayaran daw ng 92. So okay lang naman kay Senator Villar para matuloy na lang yung project. Tapos inimbestigahan siya sa Senado. Ngayon, nagpalit sila ng mga rules para maimbestigahan sila. Sabi ni Senator Pimentel, pumunta tayo sa Supreme Court kasi illegal yan. So, yung alitan kay Jamby Madrigal? Oo. Nagpunta sila sa Supreme Court and after election, it was declared illegal. And then, hindi naman sila nag-rule doon ng any findings. Wala silang nakitang masama. So, how is your relationship now with siguro, Jamby na-realize Madrigal? nila that it was not founded. So, ngayon, kasama namin sila kasi nakita nila na hindi naman kami masamang tao. And then, after election, nag-serve pa kami. Yun ang sinasabi nila that we have proven that we can be part of the coalition. Okay. Ma'am, kanina, lumabas sa balita na napipisil na tatakbo sa 2016 presidential election si Mar Rojas. Si Vice President Binay has already signified that he wanted to run for a higher position. Ngayon, lumulutang pa yung pangalan ni Senator Bong Revilla. How about your husband? Tatakbo ba ulit na pagka-presidente? And would you allow him? Mag-e-end ang term niya sa 2013, June of 2013, babalik siya sa private life. Nasa sa kanya yon kung ano pa, babalik pa ba siya sa public life. That will be his decision. Alam mo, yung mga decision na ganyan,
Ako, hinihingan lang ako na opinion, but I never decide. You have to decide for yourself kasi mahirap nang masisi kung mali yung decision. So the person should decide for himself. Okay. Pero papayagan ninyo? Depende sa pinag-usapan. Tsaka kahit hindi ko naman payagan, he has his own mind, di naman yung susunod sa akin. Okay. Sa pinakabagong resulta po ng survey ng SWS at Business World, naglalaro po kayo sa pang-8 hanggang sa pang-9. Okay. Naniniwala po ba kayo sa mga survey na ito at anong gagawin nyo para tumaas pa? Kung makikita mo yung survey, from 5 to 11 yata, margin of error kami kasi puro 1 point ang difference. So, medyo tight. And I just think Do you we have believe to in the work surveys? hard. Siguro, in a certain way, hindi man exact na tama, pero it's a guide. It's a guide. It's a guide. And kung mahalal po kayo, ano ang magiging priority ninyo? Ang una kong i-refile would be the creation of the Department of OFWs kasi alam nyo naman na talagang kami ay tumutulong talaga sa mga OFWs. And then, babalikan ko yung AFMA, yung Agriculture and Fisheries Modernization Act kasi alam mo 70% of the poor are in agriculture. Dapat talaga tulungan natin para ma-solve natin yung poverty. Okay. Babalikan ko yung mga SMEs legislation para ma-encourage natin ang SMEs. And babalikan ko din yung incentive to industries para makakreate tayo ng employment. Okay, so now we come to the medyo lighter questions to get to know kung kayo. Do you believe in love at first sight? And love at first sight po ba kay Senator Villar? Hindi Hindi. Kami, classmate kami. We've known each other for 44 years. We met when we were in 3rd year college. Magkaklase kami. Hindi kami love at first sight. Magkaibigan kami. Then it just developed. And I think that's better. Okay. Kailan po yung huling pagkakataon na nag-away po kayong mag-asawa? Actually, hindi kami nag-aaway. Just a friendly argument. Wala yung talagang... War. Oo. Okay. Selosa po ba kayo? In a way, siguro yes. So, Okay. Kailan po kayo huling nagsinungaling? hindi ako nagsisinungaling. Siguro white lie. Para White lang lie. huwag masaktan na isang tao. Kung you feel differently, mag-white lie ka na lang. Kailan po kayo huling umiyak? Sa movies, mahilig ako umiyak sa movies. And which movie was this? Itong yung Les Miserables. Maraming salamat po. Former Las Piñas Representative, Cynthia Villar. Thank you, ma'am.